Afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is January 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta. Grabe itong mga bata dito, hindi talaga sila tumatabi. Yan sa may Liva Street, Liva Street, Barangay Orzanega, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may SM City Santa Mesa, sa may Magsaysay Boulevard po yan, Don Imelda, Galas, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Grabe parkingan dito, kaliwat kanan. Ganyan talaga. Yan talaga yung parkingan dyan. Hindi naman to highway. Diba? Saan iba parking naman yan? Ayos lang yun. Normal lang yan. Pero sana, bago nila ginawa ang ganitong nilakahan nila yung ganitong kalsada. Kasi magsisilbing parkingan pala para mas malubog, diba? Meron talaga. Parkingan talaga si sadya. Hindi lang dito ha. Sa lahat ng ano ba, actually talaga dapat sa lahat ng kalsada dapat malulubog. Nakaano din ba yung parkingan talaga din. Hindi may iwasan talaga yan eh. Meron at meron magpapark. Di kabilaan naka sukat na yon, o di maluwag pa rin kahit na may nagpark, di ba? Pero mas maganda talaga na ginawa ng mga kanino-ninunuan natin na inuna yung kalsada, nilagay ng mga kalsada noon pa. At hindi lang iisang kalsada. Halimbawa sa EDSA, yung sa highway na yan, dapat hindi lang iisang kalsada papunta doon sa isang lugar. Dapat marami yan. Dapat mas maganda kalsada, hindi bababa sa 10 yung magkakahilera na kalsada. Para halimbawa, kung may kahilera ang EDSA, halimbawa kahilera tulad ng EDSA o patraffic ang EDSA, doon ka sa kabilang kalsada dumaan. Nangyayari kasi ngayon, walang kahilera yung EDSA eh. Walang may iba naman daanan kung kaso nga lang iikot ka, paikot ka. So hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Dapat yung kalsadang nakasukat-sukat ba. Kasi yan, kung noon pa yan naisip ng mga ninuno natin, ay napakadali pang magplano noon sapagkat wala pa namang mga nakatayo dyan eh. So ipaplano mo lang yung kalsada, yun, saka magtayo ng bahay kung ano-ano pa, di okay na okay sana, no? Di na kailangan ng mga express ng skyway na yan. Kung yung doon pa lang doon pa lang nilakahin na talaga yung parang pang expressway ba talaga yung mga main roads tapos sa mga looban din nilakayan din yung kasya din kahit na may dalawang pag-park kabilaan maluwag pa rin yung natitira, salubungan pa rin kahit na dalawang truck pa rin kasyang kasya pa rin sa mga looban lang para hindi hirap yung mga magde-deliver kasi siyempre mga taga-deliver yung mga pagkain malalaki, so para hindi sila hirap. Sabagay ngayon hindi naman mostly yung taga-deliver ng mga pagkain sa looban hindi naman na malalaki, L3 ganun, Isuzu Travis, mga maliliit lang.
Minsan nga mas maliit, mga multi-cup pa. Ay, yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sana yun ang problema kayo pag mainit ang ulo. Namatansan pa. Nagkaroon dito ng kumbaga yung na-arrange nila yung isang police doon pero nagkaroon ng barilan ang napalpal niya ay yung isang police captain at dalawa pang kasamahan. So, sumuko naman ito kuya sumuko naman ito si Bonifacio, ito si Sarento Saipon sa mga tauhan ng ICT Police at ngayon ay hawak na ng mga polis yung kulturang trabaho nila. Ang masasagot dito, ang napatay police captain at dalawang mga tauhan ito. At sinabi nito si General Ibay, matuloy yung mga investigasyon at hindi magkakaroon ng whitewash yung nasabi yung mga investigasyon at kung sino daw ang merong kasalanan ay yan ay manalagot sa batas. Hindi pa nila mabagbisibay kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mamamarito kung tatlo pang mga tabaro ito sa Lagos. Pero ang maliwanag kung responde yung tatlong polis tungkol sa tawag sa mata na unang shooting incident na sila-involve yung kanilang kabarong rito. So, ang ganito, Ron, ang alam ko, pagka ikaw ay naka-uniforme, may huli, naka-duty ka, eh bawal ka naman pumasok sa inuman na hindi baga. Tama yan sa tintura ko eh. Ay bakit nandun sila sa loob? Yun nga ang iniimbestigahan na kung ano yung nangyari doon sa ito kung bakit nagkaroon kasi ng shooting muna doon sa parang beer house. Ay beer house yan eh, bawal ang pulis dyan eh. Ay ba? Yung magpasok mo pa lang sa beer house bilang pulis ay bawal na. So, yun yung ibang kaso na yun, kaso na kagad yun. Tapos meron pang involved dito pa. Sinasabi babae, no? Yung pero yan ay subject na investigation ngayon, no? Kasi ang pinapagin sa akin ni General Ibay, bigyan po daw siya na bigyan lang namin siya ng konti pa lang na pagkatuloy pa lang ginagawa investigasyon dito naman sa nangyari. Pero ulitin ko, the mere fact na yung tatlong pulis ay nasa loob ng beer house, doon pa lang, bawal na. Ayun naman. Ay, ang pinapagin ni Rumis Ponte, merong... Rumis Ponte, ay yung isa, yung nakabaril, yung isa. Oo, yung isa, Rumis Ponte. Ay ba, paano yung tatlong ay nabutas sa loob? Okay, ang nangyari kasi, meron silang may nangyaring parilan sa loob, may pinaril yung police dito sa loob. Beer house. Ayun, pumasok ka na sa beer house, namaril ka pa sa loob, pero ba? Yun ang i-investigan lang. Nagkaroon ng incident nila mga marino sa loob ng beer house na ina-involve isang alagad na patang. Ayun, ay malinaw. Na nangyayari yung pamamaril at barilan ng pulis kung sino man yun na sa loob ng beer house na bawal para sa mga okay? Pero titignan natin yan sa mga pag-inog ng oras sa pagkakay mga investigasyon ginagawa ang Pilipinas at Pagkabalan sa Negros Island Region na PNP. Ako sa Ron Vega ng GMA Superagyo, di sila magkita pa ito. Nazareno 2026 ay dapat ay ganun lang yun. Pero di natin kung ano talaga ang kwento. Pero initially ay lumilitaw na may tatlong pulis sa loob ng beer house. Doon nagkaroon ng barilan. Involved yung tatlo. Kung may merong nag-responding isang pulis, ayun, doon nagkaito at labanan. Talaga naman. Pero huwag niyong kalilimutan, kayo po lahat ng pulis ay pasweldo namin po. Okay? Huwag niyong kalilimutan na nagpapasweldo, bumubuhay sa inyo ay kami ng mga taong bayan. Maliwanag ba yan? Mahigit 1,000 liboto na bigyan ng
atensyong medikal ng Department of Health at Traslasyon. Pinutukan ang balita na yan. Pero ito ang Santos, Choco. Bilang ng mga suporta na bigyan atensyon na bilang ng Department of Health at DOH kasunod ng translasyon ng Pong Jesus Nazareno. Ay sa DOH, 396 mga ito ay mga nasasatang sinoto matapos na matagalan ng kapwan boto ay hindi daandas at tumulong mula sa pag-akyat noon. May ilang mga pasyenteng nakaputulan po muna ng daliri sa paa na matulungan ng atas. Maliban sa mga sulat, pagkahilo, hypertension o hypotension o pagbaba ng smoke ang mga itinulog sa mga medical test ng DOH. Karamihan sa mga natugunan ng DOH Health Emergency Response Team ay mga kalalakingan. Pinaka-apektado nito yung mga kalalaki o yung mga demotong edad 20 hanggang 24 na taong kulang na sinundan ng mga kabataang 15 hanggang nangyisyan na tangkulang. Sa ngayon, Karane, nakapreso pa rin ang nasa 20 Health Emergency Response Stations ng DOH at naka-alerto pa rin ang 20 DOH hospital dito sa buong Metro Manila. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang DOH na Cold White Alert na nagsimula nito January 6 para sa pista ng Pong Jesus Nazareno. Louis, Karane, alam mo, meron lang akong anggulong hindi nakikitang napapansin ninyo. baka niya na yung Karane, baka iba sa akin ang magamit yan. Ilang porsyento ng sumama sa traslasyon ngayong taon ang babae? Oh, Hindi mo napansin yan. ay, sa dami kasi na mga sinuto na. Pero, may kasama bang babae? Meron. Ilang porsyento? Yan, dapat binibigay din ng mga pulis yan. Wala pa nakakakita ng anggulo na yan. At bakit kung konti ang babae sumasama? Hindi na rin, nasa para siya ako, pwede ko pong sagutin yan sa ating observasyon. Okay, Yun. siyempre. Eh kung maparapatin na tatanggapin mo yung argumento ko, eh maraming salamat po. Okay. Kasi kapag ikaw may sumama sa translasyon, talagang yan masasabi talaga natin labanan ng physical yan eh. Yan. Ngayon, kung ang babae, alam naman natin, hindi naman natin sinasabi, ito na lang, ang mga babae yan ay mahihigit. Aha. Hindi natin pwede isapak yan sa Barcagulan, hindi natin pwede isapak yan sa Bulacan, Palyahan, at saka sa Pakan. Kaya karamihan, puro mga kalalakihan. Hindi, unang pumunyan, kung dapat merong kapatid na babae dito, ako hihikayatin ko na huwag nang sumama. Hindi natin alam kung ano po yung nangyari dyan. Tama. Pagkakari na yan, napansin ko din, yung mga babae din na mga isinusukod. Hindi naman karamihan, Pero yung mga babae nagtatay na ang bata. Pero wala pang nag-aakulo kahit kailan ilang babae, ilang porsyento sumasama. Oo. Pero kung sasagutin ko yung namin sa observasyon ko, kaunti ang babae. Kaya lang, walang nakakasilip ng anggulo na yan. Nasilip ko kahit singkit ako. Siguro karon ang PSC may datos dyan. Ayun. Talagang pero hindi siguro natin Correct. Ngayon, sila na pagtuturo ng pansin, ang isang bagay, kapag walang nagtanong at nakapansin, hindi na napapansin. Oo. Pero pwede yung maging bahagi ng pagre-report na ilang porsyentong babae sumama, ilan ang lalaki, dahil bahagi yun ng balita. Dahil, alam mo ba, ikaw reporter, tatanungin kita. Ay, itanong ko na sa inyo ito minsan how would you define news? What is the definition of the word news? Ano ba dapat kayo sagot dyan para pag ganun ka? Ay, ako, may sagot ako, ikaw, ano sagot mo? Kaya kung ano yung sagot mo, parehas tayo. Kasi ako'y naniniwala sa'yo. Kasi, yun lang. Ang definition ng news ay simple. Anything new is news. Ano? May tama ba ako? Pwede. Ha? Pwede. Anything new is news. Okay? Pwede rin anything new from north, east, west, south, news. Pinahaba mo lang. Isa
naman ang ibig sabihin ko kahit saan nangyari yan sa buong Pilipinas. Hindi. Pwedeng, ano bang informasyon na nanggagaling mula sa Hilaga, Timog, Kanduran, Silangan, ay Ay, hindi mo na kinakailangan idagdag pa yung understood na yun. Lahat ng baka, buong mundo, kasama na yan. Kapag naging ng entry sa'yo, pinaril mo kagad. Hindi ko na ako pinapuro mo. Akala ko naman, sasabihin mo, may tama ka rin daw. Wala, ibig sabihin. Ay, hindi ko naman sila. Okay, nahanap ako ng isang picture. Bakit yung sinabi ko bang wala kang tama? Ay, akala ko yung mga kapurma ako sa'yo eh. Hindi, hahanap ako na mas maganda. Hintayin mo, babawi ako sa'yo. Nabawi ka. Tanong mo sa mga reporter, mga taga-pre, kung sino man dyan, tanongin mo. How would you define news? What is the definition of the word news? Sige. Tanong mo kung ano sasagot sa iyo. Tapos sasabihin ko, Ah. from news. Anything news is news. Correct. Oo. Pero sasabihin ko, sabihin ko aking news. Walang problema. Okay. Pinahihiram ko sa iyo. Hindi naman nila alam na karoon yung sabi sa akin, tayo lang naman nagkukwentungan dito. Mali pa nila. Wala naman nakikinig siya. Oh, hindi. May nakikinig sa ating dalawa. Si Rick Macdon. Saka si Lloyd. Ayaw nga pala. Oo, saka si Kaya ano. dapat tayo. Ha? Kapag may nagsabi na hindi galing sa akin at sa'yo nung galing ka, ibig sabihin may nag-click sa atin dapat. May nag-ano yan. May nag-traitor. Okay. Ako, sinasama sa GMA, Superasyo, dito na mo dito. Tama. Totoo. Nazareno 2026. Ay, naku! Ay, tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito sa ating resibo panalo promo. More than 2 million pesos ang ipamimigay kasama na ang 1 milyong piso sa grand draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lang sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Dito na panalo tayo? promo
magbag mo. Meron tayong mga ganong servisyo at intervention na binibigyan natin sa mga magsasaka. Kasi kung hindi mahirap buhay na po, pwede magaling ang nag-aaral. Pwede. Continue straight at the first traffic light. Then, in 800 meters, turn right. Pero yun nga, kasi kailangan naaayon sa intention pumapasok yung services sa ating Bureau of Land Maintenance. Siguro ang isang tanong lang, Carl, yung sa good agricultural practices. Kasi kahit yung GAP kasi may ano yan, may inspection, and I think nagpa-certify, and I think BPI ang gumagawa nun. Part ninyo dun sa mga services ninyo. Yes po, tama ma'am yan. Talagang si PhilGAP, si Good Agriculture Practices, ay hinahandle po ng Plant Product Safety Division natin. So, katuwang natin dito yung mga regional offices. So, ang parang pinaka-proseso po niya, ang ground, tulong natin ang regional offices to assess talaga kung sino yung mga farms na nag-a-apply and kung sino yung may potential na makita natin na gusto mag-apply. Kasi si GAP, Henry, iba siya sa organic production. Pero si GAP, pinopromote niya yung maayos, malinis at productive ang pagsasaka. Hindi lang doon sa ating tanim, pero pati na rin doon sa ating mga magsasaka. So we want to protect the consumer and also the farmers on that sense. So katuwang natin ang ating mga regional offices ng Department of Agriculture sa mga assessment, and tayo dito sa Bureau of Land Industry ay tayo yung nag-register, nag-accredit sa mga farms to become our GAP certified farms. Yan. Ma'am, ano pa lang po siya kay ma'am? Yes, Henry, kasi kung pag-usapan ng isa sa magandang pagkukuligay, which is yung sa-urban farming. Kasi siya yung pinaka-coordinator ng urban agriculture program sa Pilipinas. Ano ang sabi ang mga ng ating mga urban dwellers para sa under the urban agriculture program? Opo, thank you ma'am Jen. Ngayon po ay 3 taon yung lumipas na nabigyan po tayo ng alokasyon ng pondo para sa urban agriculture, and very happy na still for 2026 ay meron po tayo. For previous years po, nakita natin yung challenge talaga ni urban agriculture kung paano natin mas mapapaganda yung implementation, especially dun sa mga ipinapamigay natin. Una po is mas lalapit po tayo sa local government unit. Meron po tayong programa na produksyon ng pinhi sa ating mga magsasaka, sa ating mga community at barangay. Kasi ngayon po kay Henry, kung tatanungin niyo, yung mataas pa rin yan talaga ang ini-import natin na seeds or mga pinhi. So we want to contribute this program under also with the Bureau of Land Industry. We want to contribute na kahit po paano mapababa natin yung importasyon ng ating mga pinhi. Just on promoting and also talaga navigating yung mga urban farmers natin. Pangalawa po ay lalapit din po tayo sa mga local government unit dahil marami na
more? There's a tree. Kasi yung mga, yung, sir, yung meron pa kayo, yung ubas, yung mga berries. Kasi, parang, sabi ko, di ba, ngayon marami nang La, la, tita, Why? may kasal cherry. Mamaya, be. Doon na sa isin. Meron siya sa bulsa niya. Meron tayo. medyo yung ibang mga nabanggit ni Henry talagang may mga technology, may mga pag-aaral tayo ginagawa talaga natin kahit para i-explore natin yung ibang craft. Pero kung tatanungin mo din ako kay Henry, yung bawat video kasi natin meron tayo tinatawag na language policy. Kung sa bakit may mga priority craft tayo based sa kung ano yung klima doon, ano yung demand din, and ano yung kaya i-produce ng mga magsasaka. Sa BPI, ang pinakamalapit na ano doon ay opisina sa BPI Baguio. So ito ay yung BPI kasi kahit hindi meron tayo tinatawag na 5 national centers kung saan kinikita dito yung iba't ibang champion commodities within that specific region. For example, kay Henry, yung sa BPI Baguio natin, andyan yung mga highland vegetables natin. Talaga andyan yung mga technology natin for highland vegetables. We also have strawberry, andyan din yung iba pang mga vegetables natin. Then we also have here naman din sa Spanish naman ka Henry. So andyan yung expert natin for vegetables and legumes din talaga. So kung meron tayo dyan. Other than that, yung nakamit ko kayo na meron tayo sa Imaras, Baka gusto mo. technology. Sa Negros din, meron tayo Ano? sa Sana ka Baka Henry, gusto para sa mag-dating? peanuts, sa soybean, Ano and dyan? corn. Dito ka. Then Ano? we have the BPI, the Mountain Hmm? Tropical Fruits natin. So andyan yung mga suha or pomelo kung tawagin natin and other yung banana pa. So talagang kumbaga commodity based din yung ating pagpapromote ng mga programa. With the very talagang mansanas, meron tayong protective cultivation system na tinatawag. We are exploring and we are checking yung magiging May biscuit nila, ma. return of investment ng mga ganitong klaseng teknolohiya. Kung talaga Ma, bang kaya may biscuit natin din, ha? makipagsabayan sa international market. Wala pa yung tubig. Sa mga commodities. Pakan-akan ah. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, make a slight right. Tama ka, Henry. Kaya nag-explore na tayo, may mga initial study na tayo, may mga experiment na tayo, pero Dito siguro. Nasa labas lang. Sa labas lang. Gilid. ng ating mga magsasaka, hindi lang dun sa mga experiment stations natin. Saka yung sa Henry, yung nabanggit ni Carl na kung paano siya natin makipagsabayan. Baka hindi ka nagka-water. Siyempre, Wala dyan? Oo. Tingnan mo yung bag sa loob. Ano? Yung hawak mo, tingnan mo doon. Baka napasok. Naglagay ako dalawa yun. Ito nga, sabi ko baka dito. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pa sa matala tayo. Gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pa sa matala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pagpapaalam po.